Kahulugan ng economics. Bahagi ng ating pang-araw-araw na gawain sa buhay ang economics. Ipinapakita ito sa araw-araw nating mga desisyon at pagsisikap para sa mas maayos na pamumuhay. Kaya't mahalagang maunawaan kung paano umusbong at lumaganap ang kaisipan ng economics sa paglipas ng panahon. Dahil sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Missing pieces of economics. Puna ng mga patlang ng tamang sagot. Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Paglaganap ng kaisipan ng economics. Ang mabuting pamamahala at pamumuno ay galing kay Xenophon. Ang espesyalisasyon at division of labor ay mula naman kay Plato. Ang father of modern theory of employment ay si John Maynard Keynes. Si Karl Marx ang ama ng komunismo. Naniniwala si Thomas Robert Malthus na mas mabilis lumaki ang populasyon kaysa supply ng pagkain. Si Adam Smith ang ama ng makabagong economics. Sa paglipas ng panahon, lumaganap at lumalim ang pag-unawa ng mga tao sa economics. Mula sa simpleng konsepto ng pangangalakal at palitan ng produkto, ito ay kinilala bilang isang agham panlipunan. Ang agham panlipunan ay isang sangay ng kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga pag-uugali ng tao habang siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at sa kapaligiran. Ang economics ay isang disiplina ng agham panlipunan na tumatalakay kung paano ginagawa ng tao ang mga desisyon upang matugunan ng kakapusan ng pinagkukunang yaman. Bilang agham, gumagamit ito ng siyentipikong pamamaraan upang unawain ang mga gawain at desisyon ng tao sa harap ng kakapusan. Bilang panlipunang agham, sinusuri nito kung paano naaapektuhan ang buong lipunan ng mga pasyang ito, lalo na ang kapakanan ng karamihan. Sa pag-aaral ng economics, isinasagawa ang siyentipikong pamamaraan o scientific process upang suriin ang mga suliranin at kaganapan na may kaugnayan at epekto sa ekonomiya. Ano-ano nga ba ang mga hakbang sa pagsasagawa ng siyentipikong pamamaraan? Psychonomics, scientific thinking sa economics. Mga hakbang sa pagsasagawa ng siyentipikong pamamaraan. Pagtukoy sa suliranin. Pagbibigay ng hypothesis. Pangangalap ng mga datos at impormasyon. Pagsusuri ng datos at impormasyon. Pagbibigay ng konklusyon at rekomendasyon. Gayunpaman, may ilang suliraning nakahaharap ang mga ekonomista sa kanilang pananaliksik at pag-aaral. Mahirap magsagawa ng eksperimento. Hindi tulad ng sa pisika o kemika, hindi maaaring isailalim sa eksperimentong laboratorio ang kilos ng tao. Sa halip, gumagamit ang mga ekonomista ng survey at datos mula sa nakaraan. Nagbabago ang resulta ng obserbasyon. Dahil pabago-bago ang kalagayan ng ekonomiya at magkakaiba ang karanasan ng bawat bansa, nagkakaiba rin ang resulta ng pagsusuri ng mga ekonomista. Hindi tiyak ang pagsukat sa kapakanan ng lipunan. Hindi direktang masusukat ang kasiyahan o kapakanan ng tao, kaya't ginagamit ng ekonomista ang pagmamasid
pagtatanong at survey upang makakuha ng impormasyon. Economics in action. Simpleng problema, wais na solusyon. Siyentipikong paraan, real-life application. Gamit ang siyentipikong pamamaraan, ibigay ang bawat hakbang sa sumusunod na mga suliranin. Halimbawa, ang suliranin na bibili ba ng ulam sa kantina o magbabaon? Pagtukoy sa suliranin. Palaging nauubos ang baon dahil sa pagbili ng pagkain sa kantin. Mas makakatipid kaya kung magbabaon? Pagbibigay ng hypothesis. Kung magbabaon ng pagkain mula sa bahay, mas makakatipid at mas masustansya pa ang makakain. Pangangalap ng mga datos at impormasyon. Ang ulam sa kantina ay nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 piso. Kung magbabaon na lang, maaring mas mababa pa sa 15 pesos. May 5 araw sa isang linggo. Magkano ang kabuang gastos at matitipid sa isang linggo? Pagsusuri ng datos at impormasyon. Sa kantina, makakagastos ka ng 200 kada linggo. Kung magbabaon, 75 pesos kada linggo. Ang matitipid ay 125 pesos per week, mas malinis pa at kontrolado ang sangkap kung magbabaon. Pagbibigay ng konklusyon at rekomendasyon. Konklusyon, makakatipid at mas makakakain ng masustansya kung magbabaon. Rekomendasyon, maghanda ng pagkain sa gabi pa lang para hindi malate sa umaga. Una, bibili ba ng bagong notebook o gagamitin ang natirang pahina? Pangalawa, gagamit ba ng mobile data o maghahanap ng libreng Wi-Fi? Pangatlo, Netflix o Notes? Paano magkakaroon ng balanse sa pag-aaral at mental health? Ginagamit ng economics ang siyentipikong pamamaraan sa paglutas ng mga simpleng suliranin sa araw-araw, tulad ng pagtitipid, pamamahala ng oras at pagpili ng mga makabuluhang gawain. Ipinapakita nito na ang economics ay hindi lamang nakatuon sa pera o negosyo, kundi tumatalakay rin sa gawi, desisyon at kalagayan ng tao sa harap ng kakapusan at walang katapusang pangangailangan. Dahil dito, malinaw na ang economics ay may malawak na kaugnayan sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Subject Reveal, Economics Connection Challenge. Kaugnayan ng economics sa ibang asignatura. Tukuyin kung anong asignatura ang inilalarawan ng mga simbolo. Political Science, History, Sociology, Demography, Geography, Ethics, Biology, Chemistry, Physics, Mathematics. Economics. Dahil tao at lipunan ang sentro ng pag-aaral sa economics, may kaugnayan ito sa ibang asignatura ng agham panlipunan. Dahil ang economics ay tumatalakay rin sa paggamit ng likas na yaman at epekto ng kalikasan sa kabuhayan, may kaugnayan din ito sa mga asignatura ng natural sciences. Political Science. Ang agham pampolitika ay pag-aaral ng mga balangkas o estruktura ng pamahalaan, mga tungkulin, responsibilidad at mga batas na itinakda ng pamahalaan. Ang mga panukalang batas at desisyon ng mga tao sa pamahalaan ay nakaaapekto sa pamumuhay ng tao at ekonomiya. History. Ang kasaysayan ay ang pag-aaral ng mga pangyayari sa nakaraan at kung paano ito nakaaapekto sa kasalukuyan. Ang mga pangyayari sa nakaraan, halimbawa ang digmaan at kolonisasyon, ay may malaking epekto sa ekonomiya. Sociology.
Ang sosyolohiya ay pag-aaral ng pinagmulan at estruktura ng ating lipunan. Ang mga kilos ng tao, bunga ng mga batas, gawi, paniniwala at kultura na umiiral sa lipunan ay nakaaapekto sa uri ng hanap buhay at gawain ng tao. Demography. Ang demografiya ay ang pag-aaral ng populasyon tulad ng bilang, estruktura at paggalaw nito sa iba't ibang lugar. Ang paglaki o pagbaba ng populasyon ay nakaaapekto sa demand ng mga kalakal at serbisyo pati na rin sa labor force. Geography. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga katangiang pisikal ng bansa, ang klima, pinagkukunang yaman at iba pang aspektong pisikal ng mga tao. Ang mga likas na yaman, klima at lokasyon ay nakaapekto sa industriya, kalakalan at produksyon ng bansa. Ethics. Ang etika ay may kinalaman sa moralidad at paggawa ng tama o mali sa buhay. Ang mga isyu ng katarungan at pantay-pantay na distribusyon ng yaman ay mahalagang bahagi ng mga pagdedesisyon sa ekonomiya. Biology. Ang biolohiya ay pag-aaral sa mga bagay na may buhay tulad ng tao, halaman, hayop at iba pa. Ang ecosystem, kalusugan ng tao at mga likas na yaman ay may epekto sa produksyon at kabuhayan ng isang bansa. Chemistry. Ang chemistry ay may kinalaman sa pag-aaral ng iba't ibang kemikal na kailangan sa paglikha ng isang bagay. Ang produksyon ng mga kemikal, halimbawa ang gamot, pang-industriya ay mahalaga sa ekonomiya. Physics. Ang pisika ay ukol sa pag-aaral ng mga bagay at enerhiya. Ang pisikal na mga konsepto ng enerhiya at teknolohiya ay may direktang epekto sa produksyon, transportasyon at iba pang industriya sa ekonomiya. Mathematics. Saklaw ng pag-aaral ng matematika ang ukol sa numero, chart, graph at pagbuo ng mathematical formula o mathematical equations. Sa tulong ng graph, chart at equations ay madaling nauunawaan ang mga ekonomikong kaganapan. Economatch. Anong asignatura ako? Tukuyin ang larangan ng pag-aaral na inilalarawan na may kaugnayan sa economics. Pag-aaral sa mga bagay na may buhay. Biology. Pag-aaral ng estruktura ng lipunan. Sociology. Pag-aaral ng dami, galaw at distribusyon ng tao, demography. Pag-aaral ng nakaraan upang maunawaan ang kasalukuyan, history. Pag-aaral ng estruktura at tungkulin ng pamahalaan, political science. Pag-aaral ng mga chemical sa paglikha ng bagay, chemistry. Pag-aaral ng bagay at enerhiya sa produksyon, physics. Pag-aaral ng moralidad at tamang kilos ng tao, ethics. Pag-aaral ng datos, numero, graph at chart, mathematics. Pag-aaral ng pisikal na katangian ng lugar, geography. Malalim ang koneksyon ng economics sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Ang bawat disiplina ng pag-aaral ay nagbibigay ng mga pananaw na tumutulong upang mas maunawaan ang mga suliraning pang-ekonomiya at ang epekto nito sa lipunan, kalikasan at pamahalaan. Upang mas madaling maunawaan ang mga konsepto ng economics, ito ay nahahati sa dalawang pangunahing sangay, ang macroeconomics at microeconomics. Sa microeconomics, ito ay mula sa salitang Griego na mikros na ibig sabihin ay maliit. Nakatuon ito sa gawi ng mga individual na unit tulad ng sambahayan, bahay kalakal at pamilihan. Ang macroeconomics ay mula sa salitang Griego na makros na ibig sabihin ay malawak. Nakatuon ito sa pag-aaral ng ekonomiya sa kabuuan. Economic zoom, micro sa maliit, macro sa malawak. Piliin kung ang bawat sitwasyon ay kabilang sa microeconomics o macroeconomics.
Pagtaas ng presyo ng bigas sa buong bansa. Macro. Desisyon ng isang pamilya kung uunahin ng pagkain o kuryente. Micro. Pagbabago sa halaga ng piso laban sa dolyar. Macro. Pagbaba ng Gross Domestic Product o GDP. Macro. Pagdedesisyon ng isang consumer kung mag-iipon o gagastos. Micro. Ang economics bilang isang agham panlipunan ay gumagamit ng siyentipikong pamamaraan upang maghanap ng mga solusyon sa mga suliraning pang-ekonomiya. Sa pamamagitan naman ng microeconomics at macroeconomics at ang ugnayan nito sa iba pang disiplina, natututo tayong magsuri at magbigay solusyon sa mga hamon ng ating mundo. Eco-choice, piliin ang letra ng tamang sagot. Ang economics ay isang agham panlipunan sapagkat pinag-aaralan dito kung paano nagtutulungan ang mga tao upang matugunan ang kanilang material na pangangailangan at mapataas ang antas ng kabuhayan. Bilang isang agham panlipunan, gumagamit ng siyentipikong pamamaraan sa pag-aaral ang economics. Ibig sabihin nito ay naglilikom at nagsusuri ng mga datos o impormasyon upang makapagbigay ng lapat o angkop na konklusyon. Ano ang pinakamahalagang layunin ng economics bilang isang agham panlipunan? Maitaas ang antas ng pamumuhay ng lahat ng mamamayan sa isang bansa. Suriin kung aling disiplina ang makatutulong sa pagsusuri ng epekto ng pagbabago ng klima sa kabuhayan ng mga mangingisda. Heograpiya. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pag-aaral sa macroeconomics? Antas ng kawalan ng trabaho sa bansa. Kapag may suliranin, may pagkakataon. Kapag may kakapusan, may dapat pag-isipan. Ang ekonomistang wais ang nakakakita ng daan sa gitna ng hadlang.